Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message ni Capricorn is revelation, unmarked trail. Ayan. So, there is going to be a path no that will be revealed to you sa ngayon. This could be something na bagong-bago ito sa'yo. This is uncharted territory. Ito yung fresh path para sa'yo kasi you've never been to this place before. You've never been to this path before, you know. Kaya gagabayan ka ng universe dito. It will be shown to you kung alin ito, kung saan ito. Ito yung path na dapat mong tahakin. Ito yung path na kailangan mong puntahan, you know. Kaya that could be a new beginning. You know, maaring meron kayong sisimulan bagong ganap sa buhay. May sisimulan kayong bagong chapter. Pwedeng bagong trabaho, bagong career, bagong course na aaralin. 'Di ba? Bagong stage ng inyong relasyon. Pwedeng ganon. Or it could be anything. No? But this is definitely something new para sa'yo. So, what else? We have number 33, communication. Number 33 is a very important number, very powerful number. Kasi si number 33 is a master number. So, I suggest po, Capricorn, paki-google po ninyo ito. Tignan ninyo kung anong ibig sabihin ng master number 33 for more guidance. Alright? So, yung keyword dito is communication. Maaaring you're going to receive, a lot of communication, correspondence, no? Kaya be on the lookout for your communication lines, mga tawag, PM, DM, mga ganon, text, calls, mga ganon, ano. Kaya maging maging aware kayo kasi baka, 'di ba? May ma-miss kayo na correspondence dito, and it's very important. Pwede rin na ang iba sa inyo rito, panawagan ito sa inyo na it's about time now for you to communicate your thoughts, no, or your feelings and emotions to someone na kailangang malaman or kailangang makaalam na kung ano talaga yung totoo mong nararamdaman or totoong laman ng inyong isipan. Okay? Yung ganon. Kaya, napaka-importanteng panahon nito para sa'yo. Kasi, baka mabisi din, no, yung inyong communication lines din sa ngayon. So, doon sa mga pakikipag-usap ninyo, doon sa mga pakikipag-communicate ninyo with these people, make sure na you are communicating effectively, honestly, clearly, diba? Yung ganon. Para may parating mo, diba? Kung ano talaga ang dapat na malaman ng mga taong ito from you. So, maraming salamat, Capricorn, for subscribing to my channel. If you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And please click that join button sa baba po ng video kung gusto ninyong mag-member sa channel. And maraming salamat din sa mga cross-watchers natin dito. Thank you for being here at welcome kayo sa aking channel at sa mga hindi nag-skip ng ads po, maraming salamat sa inyo for your support. Napaka-laking tulong yan sa aking channel and available na din po ito, no? Lahat ng readings natin available na sa podcast. You can access that podcast sa YouTube Music app or baka meron na din yan sa YouTube app, no? Thank you. So, you can also listen to our readings doon. So, temperance. Ayan. So, ang na-pick up ko agad dito, balance. So, siguro, kailangan mo ng balance ngayon. Kailangan mong ibalik ang balance sa buhay mo or kailangan mong i-maintain yung balance sa buhay mo. Si Two of Pentacles, ganun din eh. This is asking for balance. Parang marami ka talagang ginagawa. Ganun din dito, 'di ba? Yung cup, sinasalin-salin mo. Kasi, alam mo yun, tinitimpla-timpla mo. So, kailangan mo talagang timplahin ngayon ang oras mo. Timplahin ang mga ginagawa mo para, alam mo yun, may balance ka dapat. May panahon ka sa lahat ng bagay. Kasi hindi po pwedeng
nakafocus ka lang sa isa, dalawang areas of life, 'di ba? Marami tayong um, mga kaganapan sa buhay na dapat kailangan natin bibigyan ito ng oras, panahon at atensyon para wala tayong ma-neglect. Kasi kapag nani-neglect na natin ang isang area of life, 'di ba? Doon na nagsisimulang mag-manifest ang imbalance, doon na nagsisimulang makaramdam ka na ng problema, 'di ba? Kaya kailangan nasa balanse lang ang lahat. You need to manage your time at saka kailangan na maisip mo kung ano yung priorities mo, 'di ba? Para alam mo kung ano yung unahin, ano yung mas maraming oras ang dapat mong ibibigay, pero that doesn't necessarily mean na maraming oras kang ibibigay sa isang bagay, meron ka ng isasantabi na area of life mo. So, hindi naman. So, dapat talaga lahat mamamanage mo. Kaya yun, pinaka-importante, time management. Okay? At figure out what your priorities are, yung ganon. Pero although magaling ka naman mag-multitask, no, Capricorn, talent mo yan napakagaling mong mag-multitask. Talagang magaling kang magaling kang you can attend to too many masters at a time, kumbaga. Pero isipin mo din na tao ka lang, okay? Kailangan mo din ng pahinga. Tao ka lang, kailangan mo din ng tulog, kailangan mo din ng pahinga, kailangan mo din na magpalakas ng inyong katawan. Okay? Kaya, wag mong kakaligtaan na magbigay ka ng oras sa pangangalaga ng inyong kalusugan, ng inyong pangangatawan. Okay? So, death energy is a massive transformation. This is a new beginning. This is an ending of something. No? So, ito din, maaring ito na yung tamang pagkakataon na sisimulan mo ng tapusin na ang ilang mga bagay or ilang sitwasyon sa buhay mo na alam mong hindi na to nakakatulong sa'yo. Okay? So, this is something na alam mo, nararamdaman mo na kailangan mo ng tuldukan nito because this is not helping you anymore. This is not serving your highest good. So, it's about time na para tanggalin mo na to kasi it will just leave you a negative energy, no? Makakapagdala lang ito ng bigat sa buhay mo, maninega ka lang, 'di ba? May stagnate lang, kaya kailangan mo nang tanggalin ito. So whatever this is, kayo lang tanging nakakaalam, but pwedeng sa mga major areas, yan, trabaho, relationship, pamilya, career, negosyo, yung mga ganon, no? So, yun. So, whatever that is na gusto mong baguhin, that's really very good. Kasi parang gusto mong bihisan ng bago ang buhay mo. So, that is really good na papunta ka sa pagsisimula ng bagong chapter sa buhay mo. So, we also have lovers. This is, pwedeng meron kang sisimulang bagong relasyon. Baka papasok ka sa bagong love life, kung kayo single pa, or baka kung may relasyon ka na, baka papunta ka na sa pag-level up nito, no? Baka yun ang pagbabago sa buhay mo na mag-aasawa ka na, no? Magse-settle down ka na in marriage, yung ganon. So, pwedeng may mga ganong sitwasyon. And also, we have 10 of swords, no? This is also ending and beginning. So, talagang merong mga bagong kaganapan sa buhay mo na magaganap, no? 10 of swords is moving on energy. So ngayon magmo-move on ka na, no? From being problematic in the past, from being nahirapan ka, from being anong tawag dito, yung bang nasaktan ka dito. You were stabbed in the back. Kumbaga, so na-traidor ka in the past. Naloko ka or na-traidor ka. Something like that. Nung mga nakaraang panahon. Pero ngayon, babangon ka na. No? For the longest time, bit-bit mo to sa sarili mo, sa dibdib mo, yung heartache, yung disappointment, frustration, bit-bit mo yan.
Pero ngayon, magigising ka na sa katotohanan na tama na, 'di ba? Ikaw na nga, niloko ka na nga, 'di ba? Na-betray ka na nga, trinaydor ka na nga. Nahirapan ka na for the longest time, tapos papahirapan mo pa rin ba yung sarili mo, 'di ba? Ng mas matagal pa sa pagbitbit ng heartache at mga emotional baggages na to. Kaya maaari ngayon marirealize mo na tama na. Enough na to, no? It's time for me to give time for self-love, 'di ba? At patawarin mo na yung sarili mo. Maaring magpapatawad ka na din dito sa taong nakasakit ng inyong damdamin, and you will be moving on. Magsisimula ka na ng bagong chapter sa buhay mo on a clean slate. Kaya that's really good. That could be one of pagbabago na gagawin mo. So we have 5 of swords. So this could be conflict. Pwedeng mayroong conflict ka with another person, or pwedeng conflict ito within yourself. Conflict ito between yung isip mo at ang puso mo. Baka nagdadalawang isip ka pa, no? May mga ganon. So, pwede rin na meron ka ditong nakaaway, meron kang nakadiskusyon, maaaring merong someone na karon ka ng hindi pagkakaintindihan. So, pwedeng ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.